buod ng ibong Adarna. Mga tauhan. Noong magandang araw, sa ngayon nagsisalo magpayapang kanyang Fernanda, pinamuluan ni Hari Fernando at ng kanyang asawa ni Rita Balayana. Nagkaroon sila ng anak na lalaki. Ang panganay na si Don Pedro, ang pangalawa na si Don Diego, at ang bunso na si Don Juan. Isang gabi, habang natutulog ang si Hari Fernando, nagkaroon siya ng isang napakasamang panaginip. Di umano'y si Don Juan, kung kanyang minamahal, ay niliro at pinatay ng dalawang tampalasan at nasa sa balon. Kinaumagahan, tinawag ang lahat ng doktor sa Berbanya, walang matutay sa punas na nararamdaman ng hari. Hanggang sa isang manggagamot ang nagsabi, may isang ibong maganda, ang pangalan ay Adarna. Pag narinig mong kumanta sa sakit ay dito mo. Nang matatagpuan sa puno ng Piedra de Plata sa bundok Tabor, ipinadala ni Hari Fernando ang dalawang nakakatandang anak na lalaki upang hanapin ang lingkod. Una si Don Pedro, sumunod si Don Diego. Ngunit kapwa nabigo ang iling bato ang dalawa dahil sa dumi ng ibong Adarna. Ang ako hindi ito mga kakanak naman na Ayon padala ni Hari Fernando ni Don Juan sa sakot na kapamagkatumo ang kanyang gawino. Ngunit pinilit Don Juan ang ama at iniwan ang Natalya upang hanapin ang Adarna. Habang papunta na siya sa Piedra de Plata, may nakilala sa isang matandang lalaki na gutom na gutom. Mabait si Don Juan sa maganda at binigyan niya ng kanyang usapay. Dahil sa kanyang pagiging mapagbigay, tinulungan ng matanda si Don Juan sa paghanap ng ibong Adarna at nagsabi, Kaya ngayon, nang piling mo ay talim sa puso, mag-ingat ka totoo at hindi ka bato-bato. at nagsabi ka na, Sa iba ba'y tumanaw kami bahay na makikita? Ang naroroong tao, siya magtuturo sa Adarna. ngunit ang bilis upang makuha ang hihid. Don Juan, tinungaw ng ipasadyong may bahay. Nag-usap ang dalawa, nagbayo ang Montanyo. Kung ako matanda, itong pansang. Dahil dyan nang saan to ay panlaw. Dahil mo itong ipangaya, labaha at sultan. Ang pagkaginto ay natupad, idalaw sa pagkathaw sa Adarna. Natagpuan niya ang masititong ibon. Kung kaya't ginawa ang mga bilin at nagawang ibalik ang kanyang mga kapatid sa tulong ng Montanyo. Habang pabalik ng Berbanya, nakaramdam ng ibig si Don Pedro sa tagumpay ni Don Juan na makuha ang ibong Adarna. kaya ngayon ang magaling si Don Juan ay pakil. Kung patay na iniwan natin ang Adarna sa Alcalde. Sinabi ni Don Diego ang tungkol sa plano at ito ay pumayag. Kung kaya't binugbog ng dalawa si Don Juan at iniwan sa gubat na halos wala ng buhay. Bitbit ang ibong Adarna, bumalik ang dalawang magkapatid sa Berbanya. Ngunit kahit naroroon sila sa Berbanya, ang ibong Adarna hindi pa rin gumagaling ang hari. Dahil nanguhuli lang ang ibong Adarna sa amo nitong nakapuli sa kanya. Oo, ganyan ang marilag. Bulan ng nasa tira. Kapag di man dapat ang ating pag-isipan. Hindi ko maubos isipin kapatid ko ay nagsusil sa ibon ko ang dahil kandidat natin na akin. Sa kabilang banda, si Don Juan naman ay naiwan sa gitna ng gubat at kinagaling ng isang ermitanyo. Dahil sa matinding pananampalataya ni Diyos, naligtas niya sa kamatayan at nakabalik sa Berbanya. Pagkikita ng ibon kay Don Juan, kanyang may-ari, nagsimula itong umawi.
kanya paano siya nauli sa Juan at muli ng pagtataksi na rin ng Pedro at Diego sa punsong anak. Humaling ang hari at nabigyan na sa atin ng isang pamatayan ang dalawa, mas magandang isipin. Ngunit pinakamusin ng Juan ama na patawarin na sila, kaya hindi natuloy ang pagtakad sa dalawa. Umipas ang mga araw at ang tatlong prinsipe ay natasa ng hari na magbantay sa Madarna. Maligdinan sila sa pagbabantay buong araw at buong gabi. Ngunit sa ikalawang pagkakataon ay nagtaksim na naman si Pedro at si Diego sa Juan. Inilo nila si Juan at nagbantay sa Madarna kahit hindi niya takdang oras ang pagbabantay. At dahil sa puyat, nakatulog si Juan habang nagbabantay sa Madarna. At habang naghihintay si Juan, ay pinakawala ng dalawang prinsipe at si Madarna. Paglaban kung tanong ni Juan ang kataksilan ng mga kapatid, dali-dali siyang mabalik sa Britanya, dahil na nagsabi sa hari para magtakpan ng kamuntang ginawa sa kanyang dalawang kapatid. Nagpaalam naman si Pedro at si Diego sa hari para hanapin si Juan at ang Madarna, dahil akala ng hari ay ninakaw ni Juan at Madarna at saka umalis sa harian. Nagkita-kita at magkakakit sa bundok Armenia at nagsabi si Pedro, may lunas na magagawa upang ayatin ka sa kaya sa init na tuwala ang anumang lunas kung ibig buhay-buhay ng balikan ang ating Diyos. Hayaan ang Britanya na tayo tumira. Ibig namin sumama kaya nang mabuti ang ligaya sa anumang maging hanga kaya nato'y magsama. napagdesisyonan nilang huwag nang bumalik ng Romanya, kalimutan ang lahat ng kalimutan ang lahat at hinirakan nila ang sa ngayon. Habang namamalago sa Romanya, may nakilala silang isang niwagang balon kung saan nasilala nila ang magkakapatid na si Doña Maria, Doña Leonora at Doña Juana. Pinatay ni Don Juan ang gante at nagbantay kay Doña Juana at nagtanong, "Ano po ang aking sinta? Di na ba aalis ka pa? Dito ay may iwan pa ang susunod si Leonora